Josue, 22 kabanata. Tinawag nga ni Josue ang mga Rubenita at ang mga Gadita at ang kalahating lipi ni Manases. At sinabi sa kanila, inyong iningatan ang lahat na iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. At inyong dinindig ang aking tinig sa lahat ng aking iniutos sa inyo. Hindi ninyo iniwan ang inyong mga kapatid na malaong panahon hanggang sa araw nito, kundi inyong iningatan ang bilin na utos ng Panginoon ninyong Diyos. At ngayon binigyan ng kapanghingahan ng Panginoon ninyong Diyos ang inyong mga kapatid, gaya ng sinilita niya sa kanila. Kaya't ngayon pumihit kayo at yumaon kayo sa inyong mga tolda sa lupain na inyong ari, na binigay sa inyo ni Moses na lingkod ng Panginoon sa dakuro ng Jordan. Ingatan naman ninyong mainam na gawin ang utos at ang kautusan na inutos sa inyo ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ibigin ng Panginoon ninyong Diyos, at lumakad sa lahat ng mga daan, at ingatan ang kanyang mga utos at lumakip sa kanya, at maglingkod sa kanya ng buo ninyong puso at ng buo ninyong kaluluwa. Gayon sila binasbasan ni Josue at pinagpaalam sila, at sila'y umuwi sa kanilang mga tolda. Binigay nga ni Moses sa kalahating lipi ni Manases ang mana sa Basan. Ngunit ang kalahating lipi ay binigyan ni Josue sa gitna ng kanilang mga kapatid sa dako rito ng Jordan na dakong kalunuran. Bukod dito ay nang papagpaalamin sila ni Josue na pauwiin sa kanilang mga tolda, ay binasbasan sila at sinulta sa kanila na sinasabi, kayo bumalik na may maraming kayamanan sa inyong mga tolda, at may maraming hayop, may pilak at may ginto, at may tanso at may bakal, at may maraming kasuutan. Magbahagi kayo sa inyong mga kapatid ng samsam sa inyong mga kaaway. At ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagsibalik na humiwalay sa mga anak ni Israel mula sa Silo na nasa lupain ng Kanaan upang pumaroon sa lupain ng Galaad, sa lupain ng kanilang ari ng kanilang inari, ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ng Moises. At nang sila'y dumating sa may lupain ng Jordan na nasa lupain ng Kanaan, ang mga anak ni Ruben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo roon ng dambana sa tabi ng Jordan, isang malaking dambana na matatanaw. At narinig ng mga anak ni Israel na sinabi, narito ang mga anak ni Ruben, ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo ng isang dambana sa tapat ng lupain ng Kanaan sa may lupain ng Jordan sa dakon na nauukol sa mga anak ni Israel. At nang narinig ng mga anak ni Israel, ay nagpipisan sa Silo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel upang sumampal laban sa kanila ng makipagdigma. At sinugo ng mga anak ni Israel sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa kalahating lipi ni Manases sa lupain ng Galaad, si Phineas na anak ni Eleazar na saserdote. At kasama niya ay 10 prinsipe, na isang prinsipe sa sambahayan ng mga magulang sa bawat isa sa mga lipi ng Israel, at bawat isa sa kanila ay pangulo sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang sa mga libo-libo sa Israel. At sila naparoon sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa kalahating lipi ni Manases sa lupain ng Galaad, at sinilita nila sa kanila na sinasabi, ganito ang sabi ng buong kapisanan ng Panginoon, anong pagsalansang ito na inyong ginawa laban sa Diyos ng Israel na humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon sa inyong pagtatayo para sa inyo ng isang dambana upang manghimagsik sa araw na ito laban sa Panginoon? Napakaliit ba sa ganang atin ang kasamaan ng Peor na hindi natin nilinis hanggang sa araw na ito, bagaman dumating ang salot sa kapisanan ng Panginoon, upang kayo humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon? At mangyayari na sapagkat kayo nang hihimagsik ngayon laban sa Panginoon, ay mag-iinit siya bukas sa buong kapisanan ng Israel. Gayunman, kung ang lupain na inyong ari ay maging marumi,
Lumbat nga kayo sa lupain na ari ng Panginoon, na kinatahanan ng tabernakulo ng Panginoon, at kumuha kayo ng ari sa gitna namin. Ngunit huwag kayong manghimagsik laban sa Panginoon, ni manghimagsik laban sa amin sa pagtatayo ng isang dambana bukod sa dambana ng Panginoon nating Diyos. Hindi ba si Achan na anak ni Sera ay nagkasala ng pagsalangsang sa itinalagang bagay at ang pag-iinit ay nahulog sa buong kapisan ng Israel? At ang taong iyon ay hindi namatay na mag-isa sa kanyang kasamaan. Nang magkagayoy, sumagot ang mga anak ni Reuben at ang mga anak ni Gad at ang kalahating lipi ni Manases at nagsalita sa mga pangulo ng mga libo-libo sa Israel. Ang makapangyarihan ng Diyos, ang Panginoon, ang makapangyarihan, ang Diyos, ang Panginoon, ay siyang nakatatalastas at matatalastas ng Israel kung panghimagsik nga o kung pagsalangsang laban sa Panginoon. Huwag mo kami ligtas sa araw na ito, na kami ay nagtayo para sa amin ng isang dambana upang hiwalay sa pagsunod sa Panginoon, o kung paghandugan ng mga handog na susunugin o ng handog na harina, o kung paghandugan ng mga hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan, siya sa atin nga ng Panginoon. At kung hindi namin ginawang maingat ito at inakala na sabihin, marahil sa panahong darating ay masasalita ng inyong mga anak na sasabihin, anong ipakikialam ninyo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel? Sapagkat ginawang hangganan ng Panginoon ng Jordan sa pagitan namin at ninyo, ninyong mga anak ni Reuben at mga anak ni Gad, kayo'y walang bahagi sa Panginoon. Sa gayo'y patitigilin ng inyong mga anak ang aming mga anak sa pagkatakot sa Panginoon. Kaya't aming sinabi, maghanda tayo na magtayo para sa atin ng isang dambana, hindi upang sa handog na susunugin ni sa hain man, kundi magiging saksi pa sa pagitan namin at ninyo, at sa pagitan ng ating mga lahi pagkamatay natin, upang magawa ang paglilingkod sa Panginoon sa harap niya ng aming mga handog na susunugin at ng aming mga hain at ng aming mga handog tungkol sa kapayapaan, upang huwag masabi ng inyong mga anak sa aming mga anak sa panahong darating, kayo walang bahagi sa Panginoon. Kaya't sinabi namin, mangyayari na pagkakanilang sasabihin gayon sa amin o sa aming lahi sa panahong darating, ay aming sasabihin, narito ang anyo ng dambana ng Panginoon na ginawa ng aming mga magulang, hindi upang sa handog na susunugin, ni sa hain, kundi isang saksi sa pagitan namin at ninyo. Malayo nawa sa amin na kami ay manghimagsik laban sa Panginoon, at humiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon sa pagtatayo ng isang dambana para sa handog na susunugin, para sa handog na harina, o para sa hain bukod sa dambana ng Panginoon nating Diyos na nasa harap ng kanyang tabernakulo. At nang marinig ni Phineas na saserdote at ng mga prinsipe ng kapisanan ng mga pangulo ng mga libo-libo ng Israel na kasama niya, ang mga salita na sinalita ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad at ng mga anak ni Manases ay nakalugod na mabuti sa kanila. At sinabi ni Phineas na anak ni Eleazar na saserdote sa mga anak ni Ruben at sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Manases, sa araw na ito ay talastas namin na ang Panginoon ay nasa gitna natin, sapagkat kayo hindi nagkasal ng pagsalangsang na ito laban sa Panginoon. Inyong ngang iniligtas ang mga anak ni Israel sa kamay ng Panginoon. At si Phineas na anak ni Eleazar na saserdote at ang mga prinsipe ay nagsibalik na mula sa mga anak ni Ruben at mula sa mga anak ni Gad sa lupay ng Galaad, na tumungo sa lupay ng Kanaan sa mga anak ni Israel at binigyan nilang sagot. At ang bagay ay nakalugod sa mga anak ni Israel at pinuri ng mga anak ni Israel ang Diyos, at hindi na nagsalita pa ng pagsampa laban sa kanila na bumaka nagibain ang lupain na kinatatahanan ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad. At ang dambana ay tinawag na Ed ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad, sapagkat anila, saksi sa pagitan natin
na ang Panginoon ay Diyos. Josue, 23 kabanata. At nangyari, pagkaraan ng maraming araw, nang mabigyan ng Panginoon ng kapahingahan ng Israel sa lahat nilang mga kaaway sa palibot, at si Josue matanda na at puspos ng mga taon, na tinawag ni Josue ang buong Israel ang kanilang mga tanda, at ang kanilang mga pangulo, at ang kanilang mga hukom, at ang kanilang mga pinuno, at sinabi sa kanila, ako'y matanda na, puspos ng mga taon. At inyong nakita ang lahat na ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo, sapagkat pinakipaglaban kayo ng Panginoon ninyong Diyos. Narito, aking binahagi sa inyo ang mga bansang ito na nangalabi, upang maging mana sa inyong mga lipi, mula sa Jordan, pati ng lahat na bansa na aking ihinihiwalay, hanggang sa malaking dagat na dakong nilulubugan ng araw. At itataboy sila ng Panginoon ninyong Diyos mula sa harap ninyo, at palalayasin sila sa inyong paningin, at inyong arin kanilang lupain na gaya ng sinalita ng Panginoon ninyong Diyos sa inyo. Kaya't kayo magpakatapang na mabuti na ingatan at gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moses, na huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa, na huwag kayong pumasok sa mga bansang ito, sa mga ito na nangalabi sa gitna ninyo. Huwag din ninyong banggitin ang pangalan ng kanilang mga Diyos, ni magpasumpa sa pangalan ng mga iyon, ni maglingkod sa mga iyon, ni yumukod sa mga iyon, kundi lumakit kayo sa Panginoon ninyong Diyos na gaya ng inyong ginawa hanggang sa araw na ito. Sapagkat pinalayas ng Panginoon sa harap ninyo ang mga malaking bansa at malakas. Ngunit tungkol sa inyo, ay walang tao na tumayo sa harap ninyo hanggang sa araw na ito. Isang lalaki sa inyo ay hahabol sa 1,000, sapagkat ipinakikipaglaban kayo ng Panginoon ninyong Diyos, gaya ng sinilita niya sa inyo. Magpakaingat nga kayong mabuti sa inyong sarili, na inyong ibigay ng Panginoon ninyong Diyos. Kung inyong tatalikuran sa anumang paraan at lalakip sa nangalabi sa mga bansang ito, sa mga ito na nangalabi sa gitna ninyo, at kayo'y mag-aasawa sa kanila, at kayo lalakip sa kanila at sila sa inyo, ay tatalasasin ninyong lubos na hindi pa palalayasin ng Panginoon ninyong Diyos ang mga bansang ito sa inyong paningin, kundi sila'y magiging silo at lalang sa inyo, at panghampas sa inyong tagiliran at mga tinik sa inyong mga mata hanggang sa kayong malipog dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. At narito, sa araw na ito ay umayaon ako sa lakad ng buong lupa, at inyong talastas sa inyong buong puso, sa inyong buong kaluluwa, na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabuting bagay na sinilita ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang. At mangyayari na kung paano ang lahat ng mga mabuting bagay nangyari sa inyo na sinilita sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, ay gayon dadalhin ng Panginoon sa inyo ang lahat ng mga masamang bagay hanggang sa kayong malipol niya dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Pagka inyong sinalansang ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang iniutos sa inyo, at yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos at yumukod sa mga iyon, ang galit nga ng Panginoon ay mag-aalab laban sa inyo, at kayo'y malilipol na madali sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa inyo. Josue, 24 na kabanata. At pinisa ni Josue ang lahat ng mga lipi ng Israel sa Shechem, at tinawag ang mga tanda ng Israel at ang kanilang mga pangulo, at ang kanilang mga hukom, at ang kanilang mga pinuno,
at sila ay nagsiharap sa Diyos. At sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ang inyong mga magulang ay tumahan ng unang panahon sa dakuro ng ilog na dilit iba si Tare, na ama ni Abraham at ama ni Nakhor, at sila naglingkod sa ibang mga Diyos. At kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa dakuro ng ilog at pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Kanaan, at pinarami ko ang kanyang binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. At ibinigay ko kay Isaac si Jacob at si Esau, at ibinigay ko kay Esau ang bundok ng Seir upang ariin. At si Jacob at ang kanyang mga anak ay bumabang pumasok sa Ehipto. At aking sinugo si Moses at si Aaron at sinalot ko ang Ehipto. Ayon sa aking ginawa sa gitna niyon, at pagkatapos ay inilabas ko kayo. At inilabas ko ang inyong mga magulang sa Ehipto at kayo'y naparoon sa dagat. At hinabol ng mga taga-Ehipto ang inyong mga magulang ng mga karo at ng mga nangangabayo hanggang sa dagat na mapula. At nang sila'y dumaing sa Panginoon, ay nilagyan niya ng kadiliman ng pagitan ninyo at ang mga taga-Ehipto. At itinabo ng dagat sa kanila at tinakpan sila. At nakita ng inyong mga mata kung ano ang aking ginawa sa Ehipto, at kayo'y tumahan sa ilang ng malaon. At ipinasok ko kayo sa lupain ng Amoreo, at tumataan sa dakuro ng Jordan. At sila ay nakipagbaka sa inyo, at binigay ko sila sa inyong kamay, at inyong inari ang kanilang lupain, at nilipol ko sila sa harap ninyo. Nang magkagayoy, tumindig si Balak na anak ni Zippor na hari sa Moab, at dumigma laban sa Israel. At siya nagsugo at tinawag si Balaam na anak ni Beor upang simpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam, kaya't binasbasan nga niya kayo. Gayon iligtas ko kayo sa kanyang kamay. At kayo tumawid sa Jordan at dumating sa Jericho. At ang mga tao sa Jericho ay nakipaglaban sa inyo. Ang Amoreo, at ang Perseo, at ang Cananeo, at ang Hetheo, at ang Gergeseo, ang Hebeo, at ang Jebuseo. At ibinigay ko sila sa inyong kamay. At sinugo ko ang malalaking putakti sa unahan ninyo, na siyang nagtabod sa kanila sa harap ninyo, sa makatibagay sa dalawang hari ng mga Amoreo, hindi sa pamamagitan ng inyong tabak, ni ng inyong busog. At aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo binukid, at ng mga bayang hindi ninyo tinayo, at inyong tinatahanan, at mga ubasan at mga olibuhan na hindi ninyo tinanim ay inyong kinakain. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon, at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan. At inyong alisin ang mga Diyos ng mga pinaglingkuran ng inyong mga gulang sa dakuro ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. At kung hinakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw nito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakuro ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang aking at ng aking sangbayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. At ang bayan ay sumugot at nagsabi, malayo nawa sa amin na aming pabayaan ng Panginoon sa paglilingkod sa ibang mga Diyos. Sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay siyang nagsampa sa atin at sa ating mga magulang mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin, at siyang gumawa ng mga dakilang tandang yaon sa ating paningin, at iningatan tayo sa lahat ng daan na ating paroroonan, at sa gitna ng lahat ng mga bayan na ating dinanan. At itinaboy ng Panginoon sa harap natin ang lahat ng mga bayan, ang mga Amoreo na tumahan sa lupain, kaya't kami ay maglilingkod din sa Panginoon, sapagat siya'y ating Diyos. At sinabi ni Josue sa bayan,
Kayo hindi makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya isang banal na Diyos. Siya ay mapanibughuing Diyos. Hindi niya ipatatawad ang inyong pagsalangsang ni ang inyong mga kasalanan. Kung inyong pabayaan ng Panginoon ay maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawin kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos ng kanyang nagawan kayo ng mabuti. At sinabi ng bayan kay Josue, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. At sinabi ni Josue sa bayan, kayo mga saksi laban sa inyong sarili na inyong pinili sa inyo ang Panginoon upang paglingkuran siya. At sinabi nila, kami ay mga saksi. Ngayon ay alisin ninyo, sabi niya, ng ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ikiling ninyo ang inyong puso sa Panginoon na Diyos ng Israel. At sinabi ng bayan kay Josue, ang Panginoon natin Diyos ay aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ay aming didinggin. Sa gayoy nakipagtipan si Josue sa bayan ng araw na iyon at nilagdaan niya sila ng palatuntunan at ng ayos sa Sikhem. At sinulat ni Josue ang mga salitang ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. At siya'y kumuha ng malaking bato at inilagay sa lilim ng insina na nasa tabi ng santuaryo ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa buong bayan, narito, ang batong ito ay magiging saksi laban sa atin sapagkat narinig nito ang lahat ng mga salita ng Panginoon na kanya'y sinilita sa atin. Ito nga'y magiging saksi laban sa inyo. Baka ninyo itakwil ang inyong Diyos. Sa ngayon, pinapagpaalam ni Josue ang bayan, bawat isa sa kanyang mana. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na si Josue na anak ni Nun na lingkod ng Panginoon ay namatay na may 110 taon ng gulang. At inilibing nila siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timnath Serah na nasa lupeng ni burol ng Ephraim sa hilagaan ng bundok ng Gaas. At naglingkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng mga matandang natirang nabuhay kay Josue at nakilala ang lahat na gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa Israel. At ang mga buti ni Jose na isinampa ng mga anak ni Israel mula sa Ehipto ay inilibing nila sa Sikhem sa putol ng lupa na binili ni Jacob sa mga anak ni Hemor na ama ni Sikhem ng 100 putol na salapi at mga naging mana ng mga anak ni Jose. At namatay si Eleazar na anak ni Aaron at inilibing nila siya sa burol ni Phinehas na kanyang anak na nabigay sa kanya sa lupaing maburol ng Ephraim.